Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong super bagyo sa labas ng ating area of responsibility, ang bagyong may international name na Bavi. Ito po ay umabot sa 205 kilometers per hour na lakas ng hangin kagabi pa, ayon sa Pag-asa. Pero ngayon, ito po ay bahagyang humina dahil po doon sa tinatawag nating eye wall replacement cycle o nagpalit po ng kanyang mata. Yan po ay nasa super typhoon category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 195 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 240 kilometers per hour at posible pa po yung lumakas pa dahil nga napaka-conducive po o pabor po sa pagpapalakas ng isang bagyo yung ating kondisyon dito sa karagatan sa Pasipiko at posible pa po yung lumakas bago pumasok sa ating area of responsibility. Sa ngayon, ito po ay kumikilos, pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 2,645 kilometers east o silang bahagi ng Eastern Visayas. Ito po ay nasa loob ng information domain ng Pag-asa kaya meron na po tayong detalye tungkol dito. Pero wala pa po silang track dyan dahil hindi pa nakakapasok dito sa tinatawag nating Tropical Cyclone Advisory Domain. Ito pong nasa gitna ng kulay blue na to. Ito yung ating area of responsibility, ito yung ating advisory domain, at ito yung ating information domain. At kapag makapasok na po dyan itong super bagyo na ito, magbibigay na po dyan ng track ang Pag-asa. So yan po ay posibleng bukas. Pero sa ngayon, silipin muna natin itong track ng iba't ibang meteorological agency. So narito po yung pagtaya ng Japan Meteorological Agency sa posibleng puntahan nitong ating bagyo. Ito nga po ay inaasahang makapasok sa ating area of responsibility maaring sa Wednesday na po ng umaga. At yan po ay mabibigyan ng local name na Inday. Ito po ay as a super typhoon na. So, diretso na po yan. Super typhoon Inday na po yan. Kapag nakapasok sa ating area of responsibility. By Wednesday, wala pa po yang magiging direktang epekto sa atin. Pero babalik na po yung epekto ng habagat. Dahan-dahan o unti-unti po yan. Magsisimula po yan dito sa western section ng Mindanao. Magkakaroon na po tayo ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan dyan. Pero habang kumikilos, itong tatawagin nating bagyong Inday, maaaring sa darating na Thursday, Friday hanggang weekend, sa susunod na linggo, unti-unti pong dumadami yung ating mga pagulan. Particularly Thursday to weekend. Ang ating mga pagulan, makakonsentrate po yan dito sa western section ng Visayas and then western section ng Luzon by weekend. So habang kumikilos po itong bagyo, patungo dyan sa may area ng Taiwan. So yun yung ating inaasahang pupuntahan yan. At sa ngayon, hindi natin yan inaasahan mag-landfall or tumama sa lupa yung kanyang indirect effect o yung pag-enhance ng habagat. Yun po ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Possible po yang sumabit o yung kanyang outer wind field at rain bands na may extreme northern Luzon, pero nonetheless, yung kanyang direct effect ay kukunti lamang. At lalong-lalo na kapag lumalakas po yung ating bagyo is nako-concentrate o nafo-focus yung kanyang malalakas na hangin dun sa gitna niyan at yung kanyang malalakas na pagulan. Dahil po dun sa pinatawag nating centrifugal effect o yung centrifugal force natin. So, mas malakas yung bagyo, mas siksik yung kanyang mga kaulapan at mga hangin at mga pagulan. Pero buong bansa po ay mararamdaman ang hangin ng habagat. So narito naman ang AI model na nagmula sa Google DeepMind. So halos same lang po ng pagtayaya ng Japan Meteorological Agency. Pinaasahan natin na kilos, pakanluran, hilagang kanluran. At possible pa rin po yung lumakas pa ng bahagya. Pero nonetheless, ito po ay nasa typhoon category. Kahit humina man yan or mag-fluctuate yung lakas niyan, is papalo pa rin po yan doon sa ating upper level ng bagyo. Meron tayong inaasang paghina pa niyan pag nandito na po sa may area ng Taiwan, dito po sa may area ng southern Japan. So possible po yung humina ng bahagya pa. Pero again, nonetheless, ito po ay hihila pa rin ng ating habagat o southwest monsoon. Ang epekto po niyan is yung flow ng hangin, hindi po yung mismong bagyo. So kahit po nasa mas mababang kategory na po yan ng typhoon or kahit nasa malakas na bagyo po ito po ay magkakaroon ng flow ng habagat or hila po ito ng habagat na siya pong magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun na nga, unti-unti pong lumalapit sa ating area of responsibility itong super typhoon na may international name na Bavi. Pero kung mapapansin nyo, ang buong bansa po ay nanatiling maaliwalas ang panahon, maliban lang sa mga afternoon showers at thunderstorms. Magpapatuloy pa po yan hanggang sa darating na Tuesday at by Wednesday if nandito na sa ating area of responsibility boundary line or if makapasok na sa ating boundary line, itong bagyong tatawagin nating Inday, is mag-start ng makaapekto yung ating habagat muli. Pero again, magsisimula po yan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa
habang lumalapit itong bagyong Bavi, magpapaulan naman ang ating habagat sa western section ng Visayas at pataas po o padami ng padami yung ating mga pagulan hanggang by weekend sa susunod na linggo. So ngayon pa lang, habang maganda yung panahon at maliwalas ang panahon, paghandaan na po natin ang posibleng magiging epekto ng mga pagulan dulot ng habagat at ng pagdikit na rin itong super typhoon, tatawagin nating Inday. Balikan natin yan bukas. Muli ito po ang New Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.